Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Joey. Samahan niyo akong magnilay sa salita ng Diyos. Tara na sa landas ng pag-asa. Ang ating pong ebanghelyo sa araw na ito ay hango sa aklat ni San Mateo, Kabanata 9, mga talata 14 hanggang 17. May tanong ako sa inyo. Kayo ba ay nagfa-fasting o nag-aayuno? Naku, sana naman hindi katulad ko nung dati na mayroong ulterior motive. Nagfa-fasting para mag-diet, magpapayat at magpalit ng tiyan. O sana naman ay hindi tayo nagfa-fasting para pilitin ang Diyos na pakinggan ang ating panalangin ayon sa ating kagustuhan. Sa kabila ng mga bagay na yan, allow me to offer you 3 important things na magagawa ng fasting o pag-aayuno. Unang-una, ang fasting o pag-aayuno ay laging kakambal ng pagdarasal. Kaya lumalalim ang ating pagkakilala sa Panginoon at ang relationship natin sa Kanya kapag tayo ay nagfa-fasting, kasi mas focused ang ating panalangin at talagang ang full attention natin ay nasa Panginoon. Subukan nyo na magdasal at makipag-usap sa Diyos habang kayo nagfa-fasting. Ikalawa, fasting allows us to seek deeper understanding. Mas lalo nating nauunawaan ang nais ng Panginoon na mangyari sa ating buhay. Yung bang your will be done. Kasi alam natin na ang plano ng Panginoon para sa atin ay laging mas maganda kaysa sa mga sarili nating plano. Kaya kapag nagbabasa tayo ng kanyang mga salita, mas lalo nating naiintindihan, mas focus tayo kapag tayo'y nagfa-fasting. Kasi yung seriousness natin ay nandoon. Ikatlo, pag nagfa-fast tayo, it purifies our intention. Kasi handa nga tayong magsakripisyo, hindi tayo kakain, hindi ba? At sa halip na kumain at mag-enjoy, tayo ay nagsasakripisyo at nananalangin. At habang pinapanalangin natin, ay inilalapit din natin sa Panginoon ang iba pang mga tao at ang kanilang mga pangangailangan. We become intercessors ng mga ibang tao. At dito, natutuwa ang Panginoon sapagkat nag-express tayo ng concern sa iba at medyo inilalayo natin yung ating focus sa ating sarili. Kaya nga ba, sa Ebanghelyo, lumapit ang mga alagad ni San Juan Bautista kay Jesus at sinabing, madalas po kaming mag-ayuno, subalit ang iyong mga alagad ay hindi nag-aayuno. At ang sagot ni Jesus sa kanila, kasi nandito pa ang lalaking ikinakasal, kaya hindi pa sila dapat mag-ayuno. Sa palagay ko, ibig sabihin ni Jesus, nandito pa ako, diretso kong ipinapasa sa kanila ang mga bagay na nais kong ituro. Kapag wala na ako, siguro kailangan nilang manalangin at mag-fasting para maalala nila ang lahat ng aking mga itinuturo sa kanila. Sa pagpapatuloy ng Ebanghelyo, sinasabi rin na hindi tayo gagamit ng bagong tela para ipangtakip sa punit doon sa lumang damit. Sapagkat pag ito'y nilaban na, liliit yung bagong tela at baka lalo lang lumaki ang punit. Ganon din sinabi sa Ebanghelyo na hindi tayo maglalagay ng bagong alak sa isang lumang sisidlan. Kasi yung old wineskin, marupok na at makunat. Pag nilagyan mo siya ng bagong alak at nag-ferment ito, puputok at masasayang lang ang lahat. Mga kapatid, hindi natin nais masayang ang mga itinuturo ni Jesus. Kaya nais niya na maging handa tayo, tanggapin ang kanyang mga itinuturo na medyo bago kumpara sa paraan ng ipinakikita at itinuturo ng mga Pariseo at mga Eskriba noong panahon niya. Gusto mo bang mas makilala ang Panginoon? Mas maunawaan siya? Mas lumalim ang iyong relationship? Then sana kapatid, sa susunod na mag-fasting ka o mag-ayuno ka at manalangin, tandaan mo ang 3 bagay na shinare ko ngayon. Kung kayo po ay na-bless ng maikling pagninilay na ito, pasa nyo po ang video ito sa inyong mga kaibigan sa Facebook at tulungan nyo kaming maging boses ng pag-asa. At sama-sama nating ipalaganap ang mabuting balita ng Panginoon. So that next time, pag nag-fast tayo, lalo na sa Lent, hindi tayo nagfa-fasting para mag-diet,
Hindi tayo nagfa-fasting para pilitin ng Diyos, kundi nagfa-fasting tayo para makipag-align sa Kanya. Tandaan mo yan, at God bless you.